Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 4, Week 2. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagpapaunlad ng pagkatao, ang espiritualidad. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang tungkol sa pagpapaunlad ng pagkatao, ang espiritualidad. Para sa most essential learning competencies, napatutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Halimbawa, pagpapaliwanag na espiritualidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala, at pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Noong nakaraang aralin ay inyong nalaman ang mga gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pakikibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa. Ang mabuting pagkamamamayan ay naipapakita sa pagsuporta at pagtupad sa mga batas sa pambansang pagkakaisa. Sa araling ito ay iyong mapapatunayan kung paano nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Halimbawa nito ay maliliwanagan ka na ang espiritualidad ay ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao, anuman ang paniniwala at ang pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Kaya bilang mag-aaral, inaasahang matatalakay mo ang mga gawain o paraan kung paano maisasabuhay ang pananalig sa Diyos. Mapapahalagahan at maigagalang mo ang iba't ibang paniniwala ng iyong kapwa. At maipaliliwanag mo kung paano mapapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Pagkatapos na aralin, inaasahang mabibigyang kahulugan mo ang pananalig at pag-asa at maipaliliwanag kung paano ito tumutuloy sa kabanalan. May isasabuhay ang positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa Diyos at kapwa. At makagagawa ka ng isang plano ng pagpapalalim ng iyong pananalig. Noong nakaraang linggo ay nagawa na ninyo ang mga pagsasanay bilang 1 hanggang 4. Ngayon ay dadako na tayo sa pagsasanay bilang 5. Basahin ang sanaysay tungkol sa isang panrelihiyong ritual. Hanapin kung anong mga ginamit na simbolo sa ritual at tukuyin kung paano makatutulong sa pagtaas ng antas ng espiritualidad ng isang tao ang pagsunod sa mga ritual na kagaya nito. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa sagutang papel. Basahin natin ang sanaysay na ito. Kilala ang bansang Laos sa pagkakaroon ng mga estatwa ng Buddha na may iba't ibang mantra. Ang mantra ay salita o parirala na ginagamit sa meditasyon at pinaniniwalaan na nagtataglay ng kapangyarihang espiritual. Natatanging sa Laos lamang ang Buddha na tumatawag ng ulan. Sa panahon ng Buon Pimay o Bagong Taon, may seremonya ng paghuhugas ng mga estatwa ng Buddha. Ginaganap ang pagdiriwang ng Buon Pimay sa Laos tuwing Abril. Ipinagdiriwang ito ng 3 araw. Bawat araw ay may iba't ibang mga gawain. Paglilinis sa bukal, paghuhugas ng buhok, at pagtatayo ng mga punso ng buhangin ang ilan sa mga bagay na ginagawa ng mga taong Lao sa unang araw o ang Mur Sangkanipay o luwang. Sa ikalawang araw o Mur Sangkanenao, binibisita ang mga kaibigan at pumupunta sa mga templo ang mga Lao at nililinis ang mga imahe ng Buddha. Ang seremonya ng paglilinis gamit ang tubig ay simbolo ng paglilinis ng mga kasalanan na nagawa sa buong taon.
Pagkatapos ng seremonya ng paglilinis ng Buddha, nagbubuhusan ng tubig ang mga tao, anuman ang estado sa buhay o saan man sila nanggaling. Sa ikatlong araw, nag-aalay ng pagkain sa mga monghe ang mga tao, nakikinig sa mga pangaral o sermon ng mga mongheng Budista. Kumakain din sila ng larb sa araw na ito. Ang larb ay isang espesyal na uri ng salad na karne na sinangkapan ng bagoong isda o fish sauce at dayap o lime upang magdala ng swerte. Nagbibigay galang din ang kabataan sa kanilang mga magulang at nakatatanda. Naglalagay din sila ng puting tali sa paligid ng pulso upang magsabi ng manigong bagong taon. Mga bata, naunawaan niyo ba ang sanaysay na ating binasa? Sa bansang Laos ay ito ang kanilang paniniwala sa kanilang relihiyon. Ngayon ay sagutin na ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, paano ipinagdiriwang ang buong Pimay? Tama! Ipinagdiriwang ang buong Pimay sa loob ng 3 araw tuwing Abril, kasama sa pagdiriwang ang paglilinis ng mga bukal, paghuhugas ng buhok, pagtatayo ng mga punso ng buhangin, pagbibisita sa mga kaibigan, paglilinis ng mga imahe ng Buddha, pagbubuhusan ng tubig, pag-aalay ng pagkain sa mga monghe, pakikinig sa mga pangaral, at pagkain ng tradisyonal na pagkain gaya ng larb. Pangalawang katanungan, ano ang mga katangi-tanging gawain sa pagdiriwang na ito? Tama! Ang paghuhugas ng mga estatwa ng Buddha, pagbubuhos ng tubig sa isa't isa bilang simbolo ng paglilinis ng kasalanan, at pag-aalay ng pagkain sa mga monghe ay ilan sa mga natatanging gawain sa pagdiriwang ng Buong Pimay. Para naman sa pangatlong katanungan, anong mga simbolikong ritual ang ginaganap ng mga tao sa Laos? Tama! Ang paglilinis ng mga estatwa ng Buddha ay simbolo ng espiritual na paglilinis. Ang pagbubuhusan ng tubig ay tanda ng pagsisimula ng bagong taon ng may dalisay na kalooban, at ang pagtatayo ng mga punso ng buhangin ay sumisimbolo ng pagpapala at swerte. Para naman sa pang-apat na katanungan, paano na ipakikita ang kabanalan sa pagdiriwang ng Buong Pimay? Tama! Na ipakikita ang kabanalan sa pamamagitan ng paglilinis ng mga imahe ng Buddha, pagninilay, pagdarasal, pag-aalay ng pagkain sa mga monghe, at pagbibigay galang sa mga nakatatanda. Para naman sa panglimang katanungan, paano nakatutulong sa pag-angat ng espiritualidad ng isang tao ang pakikiisa at pagsunod sa mga ritual na kagaya ng inilalahad sa sanaysay? Tama! Ang pakikiisa sa mga ritual ay nagpapalalim ng pananampalataya at pagpapahalaga sa tradisyon. Natutulungan nito ang isang tao na maging mas may kamalayan sa kanyang espiritual na buhay, mapalapit sa Diyos o sa kanilang paniniwala, at mapanatili ang mabuting ugnayan sa kapwa at sa komunidad. Tinuturuan tayong maging mabuti ng ating relihiyon. Pinalalalim nito ang ating pananalig sa Diyos. Ginagawa tayo nitong higit na mabuting mga tao at lalo tayo nitong inilalapit sa kinikilalang lumikha. Kapag napaunlad natin ang pananalig, lumilikha tayo at sumusunod sa isang landas ng kabanalan. Para naman sa pagsasanay bilang 6, tingnan ang mga larawan sa ibaba. Lagyan ng check ang mga larawang nagpapakita ng pananalig. Gawin ito sa sagutang papel. Para sa unang larawan, ito ba'y nagpapakita ng pananalig? Tama, ito ay check. Ang mga tao sa larawan ay nagpapakita ng pananalig sapagkat sila ay nakikinig ng aral ng Biblia. Pangalawang larawan, ito ba ay nagpapakita ng pananalig? Tama, ito ay check.
sapagkat kung ikaw ay may pananalig sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya na kaya niyang pagalingin ang iyong karamdaman. Pangatlong larawan, ito ba'y nagpapakita ng pananalig? Magaling! Ito ay check! Sapagkat kung ikaw ay may pananalig, natututo ka ring pahalagahan ang iyong sarili, ingatan ang iyong kalusugan, gaya ng pagpunta sa dentista upang ang iyong ngipin ay maging malinis at maayos. Pang-apat na bilang, ito ba'y nagpapakita ng pananalig? Tama! Ito ay check! Dahil ipinapakita sa larawan na sila ay nagbabasa ng salita ng Diyos o Biblia. At para sa panglimang larawan, ito ba'y nagpapakita ng pananalig? Tama! Ito ay check! Sapagkat kung may pananalig ka sa Diyos, natututo ka ring pahalagahan ang iyong kapwa. Natututo kang tumulong sa mga taong nangangailangan ng magandang kalusugan, gaya ng feeding program. Ang tao sa kanyang pamumuhay ay nangangailangan ng masasandalan at mahihingahan ng tulong sa mga panahong nakakaranas siya ng kagipitan. Nariyan ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga kasamahan upang tugunan ang pangangailangang ito. Ngunit sa usaping espiritual, hindi matutugunan ng mga materyal na bagay ang mga pangangailangan ng sinumang tao. Tanging sa Diyos lamang tayo umaasa dahil naniniwala tayo na sa Kanya lamang magmumula ang tugon sa ating kawalan at tanging ang Diyos lamang ang makakasapat. Sa Diyos tayo tumatawag kapag wala na tayong malapitan. Sa lahat ng ito, bawat tao ay may iisa lamang na tugon na katanggap-tanggap, ang maging mapagpasalamat. Ang pag-asa at pananalig ang naglalapit sa atin sa Diyos. Mamuhay tayong laging nagdarasal at naglilingkod. Sundan natin ang landas ng kabanalan. Hayaang gabayan tayo ng ating pananalig. Para naman sa pagsasanay bilang 7, sa isang malinis na papel, gumuhit ng isang natatanging simbolo ng salitang espiritualidad na para sa iyo ay magiging basehan ng pagkakaroon ng isang mabuting katauhan. Sumulat na maikling paliwanag kung bakit ito ang naisip mong iguhit. Gawing gabay ang halimbawa sa ibaba at isaalang-alang ang mga sumusunod na pamantayan sa paggawa ng gawain. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang simbolo. Ang kamay na nagdarasal na ito ay nagpapakita ng pagiging malapit sa Diyos, kung saan ating pinatutuloy ang espiritu niya. Para naman sa pagsasanay bilang 8, basahin at unawain ang mga sitwasyon sa ibaba. Paano mo bibigyan ng pag-asa ang mga sumusunod? Itala ang iyong mga sagot sa patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, bumagsak sa pagsusulit ang iyong kaklase dahil di niya talaga maunawaan ang aralin. Sobrang lungkot ang kanyang nararamdaman. Paano mo tutulungan ang iyong kaklase? Narito ang aking halimbawang sagot. Hihikayatin ko siyang huwag panghinaan ng loob at ipapaalala na may pagkakataon pa siyang bumawi sa susunod na pagsusulit. Pangalawa, nabalitaan mo na ninakawan ng iyong kapitbahay kagabi ng mahalagang bagay. Iyak nang iyak ang kanilang pamilya dahil sa panghihinayang sa mga nawalang bagay. Paano mo tutulungan ang iyong kapitbahay? Narito ang aking halimbawang sagot. Magbibigay ako ng kaunting tulong kung kinakailangan at tutulungan silang mag-ulat sa mga otoridad upang matugunan ang sitwasyon. Pangatlo, sa nakaraang bagyo, nasalanta ang iyong mga kamag-anak. Wala silang pagkain at gamot. Lumbay na lumbay sila sa kanilang nararanasan. Paano mo tutulungan ang iyong mga kamag-anak? Narito ang aking halimbawang sagot. Magpapadala ako ng tulong tulad ng pagkain, tubig at gamot upang kahit paano ay maibsan ang kanilang hirap. Pang-apat, hirap gumawa ng proyekto ang iyong kaibigan. Wala siyang ideya kung paano ito gagawin.
nangangamba siyang di makapagpasa nito sa takdang oras. Paano mo tutulungan ang iyong kaibigan? Narito ang aking halimbawang sagot. Aalalayan ko siya sa paggawa ng proyekto sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanya ng mga hakbang na maaaring gawin. At para naman sa panglima, sobrang lungkot ang naramdaman ni Chris dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Di nila alam kung paano sila makakaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Paano mo matutulungan si Chris? Narito ang aking halimbawang sagot. Hihikayatin ko siyang manatiling matatag para sa kanyang pamilya at ipapaalala na may mga taong handang tumulong sa kanila. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!